morning guys, welcome back to YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, nandito po kami sa bus puntang Compostela, November 8. May bagyo na naman pong paparating, so papunta na naman po kami ng Compostela. Nasa Carmen na po kami banda. Yung oras is alas 10:20. Baba na po kami ng bus. Nandito na kami sa munisipyo. Yan, bakwit na naman po kami kasi super typhoon po yung padating, si Uwan. Dito muna kami sa eskwelahan nila Jing. Dito po kami magbabakwit kasi may bagyo na naman pong paparating. Yan, naka-broadcast po dito. Si Jing at Sansan nauna pa kanina, maaga pa. Tapos sumunod sila Christian, Ronald at Sia. Tapos kami po yung nahuli dahil nagasikaso pa po ako sa bahay. Makay pa si Papa Bits ng sidecar. Kami maglalakad lang. Ngayon guys, nandito tayo sa bahay ni Jing. Nandito na naman po kami sa Compostela. Pinasama po kami ni Jing. Ayaw niya po kaming iwanan doon sa sugod kasi yung inaalala niya po, hindi daw lang magkumpiyansa dahil kahit sa Luzon daw yung punteriya na ni Uwan, pero malawak din po yung tatamaan ni Bagyong Uwan. Tapos, signal number 1 na po kami dito. At saka, signal number 1 na din po doon sa Tacloban. So, ayan. Kinuha ko si Jing noong November 6. Sinama sa sugod. Tapos, ngayon naman, may paparating na bagyo. Sinama naman niya po kami papunta dito sa Compostela. Ayaw niya na magkahiwa-hiwalay kami dahil tulad ngayon, walang signal. Wala pang kuryente sa amin. May portion lang po na may kuryente, pero sa amin is wala pa sa Patag. Tas mahirap yung signal. Magka-signal man, pahirapan. Parang gumagapang yung signal. Wala-wala. Kaya hindi po talaga kami nagkakaroon ng mga komunikasyon kung sinong dapat magtanong sa amin kung safe lang po kami. Nakakabasa ko minsan, tapos pag-reply ko is matagal. So ngayon, nandito ako sa boarding house, bahay na pala ito ni Jing. Nagluluto ako ng pagkain. Tapos sila Jing is nandoon, nagpaparepil ng tubig. At mabuti nga dito, may kuryente na dito lang, sa Kugon area. May kuryente na po si Jing. Tapos, nakapag-upload. So, i-upload natin lahat yung mga nagawa kong content. Kasi, marami na po nagtatanong. Hindi po ako makasagot kung ano po yung nagaganap po sa amin. As in, pahirapan talaga. Pahirapan. So, ayan, magluluto muna ako ng pagkain. Yung iba nandun sa eskwelahan kasi nakaano na po yung room ni Jing. Reserve na po. Tapos, at yun, parang kasama na din po kami sa pagbigay ng mga pagkain doon sa school ni Jing. Tapos, ngayon, ang inano namin, may kuryente naman po dito. Iisipin pa namin kung saan po kami matutulog. Pero sabi ni Jing, doon na lang daw sa eskwelahan. Tapos meron na lang po dito matutulog din. Malalaman na lang po mamayang gabi kung ano po yung magagawang sitwasyon namin. So, magluluto muna ako. Kanin pa lang yung naluluto ko, tapos susunod natin ulam, magsasabaw po ako dahil sasabaw po tayo ng baboy dahil puro laman ng tiyan namin is sardinas na. Sardinas, miswa, tapos mga protein foods.
Yun nga, sabi ko, nagreklamo ako sa kanila dahil sa sitwasyon namin na papunta doon, papunta dito, ako po yung napapagod. Doon sa bahay ako pa rin yung nag-aasikaso. Pag nandito kami, ako pa rin yung nag-aasikaso. Para po akong nasa evacuate center na ako po yung tagaluto, tagapakain sa mga nag-i-evacuate. Yan, sinasamantala ko pong may internet, may kuryente dito si Jing, makakapag-upload po tayo. Finding po yung mga nagawa kong content, finding dahil wala ngang signal. Meron naman mahina. Kahapon, itrinay ko pong mag-upload. Maaga pa yun hanggang mag-alas 8 na ng gabi. Pabalik-balik lang po yung ina-upload ko. Minsan, nakita ko 89% na ma-upload. Tapos, nawala yung signal. Ibinalik ko 32 hanggang nag-37 hanggang sa malulubat na po yung cellphone ko. So, ang ginawa ko na lang, dinilit ko. Tapos, sabi nga ni Jing ngayon na, nakapag-upload ka na ma. Sabi ko sa kanya, hindi pa. May light na daw doon sa bahay. May internet na. Sige, magpunta ka na lang doon. Magluto ka. Tapos, sabay po mag-upload. So, ngayon yung ginagawa natin, mag-upload muna tayo. Ganap po ito sa November 8. Kahapon, parang natamad po akong mag-vlog. Inano ko muna. Nagligpit muna ako sa bahay. Palagi na lang ligpit. Yung mga binalot ko sa trash bag, kinuha ko, binalik. Tapos kaninang umaga, kasi babakwit na naman po kami dito. Ibinalik ko na naman po sa trash bag. Kaya nga nasasabi ko, ako po yung napapagod sa sitwasyon namin ngayon. Lahat puro akin. Ako yung kumikilos, ako yung nag-iisip. Yung kapabis nyo, wala. Oy, Ginoo ko. Ambot na lang. Hirap talaga yung walang kuryente. Hindi tayo makakilos ng mabuti. Walang kuryente, walang signal. As in, mahirap. Ito na ako. Chinachat ko sila kung sinong makakakuha ng mga pagkain dito para dalhin doon sa eskwelahan. Kasi alas 12. Hindi pa nakakain yung mga bata ng umagahan. Dahil paggising namin is dali-dali po kaming umalis papunta dito. Nauna nga sila Jing at Sansan. Tapos kami nila Papa Beach yung nahuli. Kasi ako pa yung ng mga gamit sa bahay. Nag-asikaso. Guys. Ngayon tinatawagan ko sila. Si Jing naman kasi nagpaparipil ng tubig, nagtawag siya sa akin, nagpapasundo siya kay Papa Beach dun sa may Cebuana, banda. Pagdating dito ni Papa Beach, parang aringit. Kasi hindi daw niya nakita si Bunjing doon, nakadalawang balik na daw kuno. Hindi niya nakita si Bunjing. Yan, nakikita na po yung ko dahil mainit. Tawagan ko ulit si Jing kung asan ka ba. Sabi niya, nandito ako sa labas. Talagang wala akong dun sa... yung Papa Beach niyo, iwan ko na lang. Sabi ko nga, Jing, sana inano na lang natin yan, iniwanan dun sa sugod. Gusto niya kasi yung utos sa kanya na hindi siya talaga magsasakripisyo. Iwan ko na lang. Nakakaano. Oh my gosh. Ngayon, nakaluto na ako. Yan, nakanda na. Pinggan, baso, kutsara nandyan. Tapos ito, magdadala lang po ako ng palangganang maliit. Tapos pitsil, para may lalagyan kami ng tubig. Tapos ayan, yun nga, sabi ko, nagsabaw po ako. Bumili muna tayo ng 1 kilo, mga 1 kilong 3 guhit po yan. Sobra kilo. Sabi na lang natin sobra kilo. Sinigang ko. Para magkahimasmasan. Dala na lang po yan ng kulang. Pagdating namin doon sa eskwelahan, ako pa rin po yung sasabihin na lang po ako ni Jing na maingay. Maingay yung baba.
At ayan guys, nandito na po kami sa room ni Jing. Hapon na, alas 6 na po yung oras. Pero maliwanag pa sa labas. At ayan, nakaano na po yung higaan namin dito. Nakahanda na. So bali dito kami nag-evacuate sa room ni Jing. Dudugtong lang ang vlog natin ngayong araw kasi nang last na ano ko, nagluto ako. Tas yun, di na pa ako nakapag-videos nang kumain kami kanina ditong mga pananghalian, alas 2 na po yun. Dahil talagang nabibisi ako. Ako po yung nag-aasikaso. Tapos, mga banda alas 3, tinawag pa ako ni Jing dahil may pila daw na magbibigay ng balde na may laman, pero hindi na po kami nabigyan. Kasali pa ko sa mga teacher na nagpipila, hindi na po kami nabigyan dahil naubusan na. Tapos nagplan po kami ni Jing na umuwi ng Kasasiro muna para maligo or magbihis. So sabi ni Jing, doon na lang daw ba kami matutulog sa bahay. Hindi naman po kami dito pinaalis ng principal kasi nakalista na po si Jing dito. Parang nalista na po kami dito. Covered na po kami kung ano po yung mayroon. Hindi ko alam. Tapos ayan, nagdala na lang po ako ng bigas. Tapos yung butane dinala ko. Tapos ayan, pinagsahin ko sila. Tapos ako nagpahinga muna ako dahil mula ng umalis po kami doon sa sugod hanggang dumating po kami. Ngayon lang po ako nakaupo ng mabutian si Papa Bits. Naghahanap na po ng makakain. Mula ng pagdating namin kanina is ayan, nakahiga lang po siya. Tapos ngayon babangon na po siya dahil kakain na. Wala pa kaming ulam ngayon. Si Jing nandun sa labas kasi nag-check po sila sa mga nag-i-evacuate. Tapos yung linyada po dito na room, mga sundalo police po yung naka-occupied, mga mga nagre-rescue siguro yan. So bali hindi delikado, pero sana naman hindi naman tumuloy yan na Super Typhoon 1. Kasi parang natutruma na talaga tayo. Tingnan nyo. Nakalimutan kong dalhin yung miga ni Jim doon sa bahay niya. Nakalimutan ko na lang talaga. Kasi yan, ako pa yung naghanda ng mga unan. Itong higaan namin na isolation. Ano ba yan na isolation? Isolator. Basta ganun. Alas 6 punto po yung oras. Tapos ayun, sinamantala ko po na i-upload yung nagawa kong content noong kaganapan ko ng oras ng bagyo. So parang hindi naman po updated lahat yung ganap sa bagyo dahil parang natatakot po ako mag-video na yun, malakas po yung hangin, tas ulan. Natatakot po akong lumabas para lang po mag-video. So parang hindi updated. So ayan, dito sama-sama po kami. Hindi naman po kami pinabayaan ni Jing na siya lang umuwi ng Compostela. Kaya yun sinama. Pero parang sabi nga, mabuti na yung naghahanda. Dahil yung mga yung mga nabahaan talaga, yun nga, dito, si Shaira, maano dyan sa higaan. Yun nga, sabi ni Jing, may nadaanan po kami na bahay na talaga siya. As in, wasak na wasak. Bahay daw yun ng teacher. Pinuntahan sila, parang nag-weber na hindi sila mag-evacuate o kahit halimbawa daw baka tumaas ang tubig, hindi kami makatulong sa inyo, baka sabihin daw na pinabayaan. Sabi daw okay lang. O yung na si Tino,
bubungan na lang daw yung natira. Tapos yung dalawang anak, muntik pang madala sa tubig. So, wala silang makliklim kasi parang nag-weaver. Parang inano yung pagresyo, parang inayawan, ganun, inayawan. Sa nangyari sa kanila ngayon, para daw wala silang ma-claim. Iwan ko, hindi ko alam kung ano po yun. Basta ganun. Kasi, yun nga, pinalilikas na po sila, umayaw, okay lang daw. So, umabot ang punto ni Tino. Yun, wasak talaga yung bahay nila. As in, wasak. Walang natira. Ngayon, meron na pong nag-iikot-ikot, pinapag-evacuate. So, dito, sabi ni Jing, sa una, kunti lang yung nag-evacuate. Kung wala daw kung naganap yung bumaha, doon banda, sa mababang lugar, hindi daw ngayon nagpupursiging mag-evacuate. So yun nga, sabi nga ni Jing, mayroong mga trabahante na nagbantay ng poultry. Yun, pinagsabihan din na umalis na, kampante lang daw dahil hindi daw yung binabaha ang lugar na yun. Pag abot na ni Tino, yun, hindi inasahan. Bigla daw tumaas yung tubig. So, yung 28 na trabahante na nagbabantay sa poultry, lahat. Naanod. Ganun. So, ayan, kami naman, dinala kami ni Jing dito kasi sabi, doon naman daw yung malakas sa amin. Bugo-sugod. Doon naman daw, dadaan na yung bagyong Tino, nasa mata daw yung ni Tino, nasa mata daw sa lugar namin, kaya hindi po walang gaano napinsala. Iwan ko kung anong mga mata-mata yun. Dahil nababahala nga si Jing, wala pa po kami kontak ng pagkatapos ng bagyo. Pareho lang po kami nang iniisip. Sabi ko, ano kaya nangyayari na ngayon kay Jing? Okay ba siya? Ganun, hindi ba siya sa baha? Tapos ganun din naman po yung inaalala ni Jing, yung isip din. Kumusta na daw po kami doon sa Bawo. At mabuti na lang, meron daw siyang kapatrabaho na nakatira doon sa Bawo. Nag-usap sila, kinumusta yung Bawo. Sabi daw, okay. Tapos yun, umuwi daw siya kasi pagkatapos ng bagyo, parang bumaba siya, tapos nagpunta dito sa room niya. Hindi niya daw inaakala na ganun pala po yung nangyari sa katabing barangay, na ganun, marami nang patay, tapos binaha talaga. Tapos nakita niya talaga mismo, iwan ko kung nabanggit ko na po sa mga vlog ko na in-upload ko na, sinamantala kong in-upload habang nilight ni Jing, tapos may internet dahil madali lang pong maka-upload. So inubos ko na lahat. Bahala na hindi na po ako makapag-upload sa masusunod na araw dahil gagawa pa lang po tayo. At yun, nabanggit nga ni Jing na nakakita daw siya kuno ng bata na walang ulo. Tapos yun, parang dyan po siya nakaramdam ng pangilabot na naalala niya po kami. Tapos nang may makausap daw siya na taga doon sa Bawo, nagkampante na po yung niya, kiramdam. Bumalik po siya sa kasasiro, tapos natulog daw siya. Kasi magdamag din na hindi po siya nakatulog. Binabantayan lang po yung bagyong Tino, kung ano na po yung nangyayari sa labas. Na ganun din po kami, na nandun lang po kami sa loob ng bahay. Na habang humahagpit si Tino, nasa loob lang po kami ng bahay. Hindi naman po namin nararamdaman yung ulan. Tapos ang gupit ng hangin lang po yung namin, dahil yung mga dahon ng niyog
sa bubungan namin humahampas. Tapos parang nakatulong po yung 4 na niyog na puno na nakapalibot sa amin dahil hindi pa naman po mataas. Tapos medyo mataas po yung hangin. Tapos yun nga, sabi ko, yung bagyong Tino sa aming banda, nauuna po yung ulan kaysa sa hangin. Pag nagkataon na ganito dito daw, parang sabi nila buhawi daw yung nakatama sa Danau, o yung Danau daw hindi yan bahain dahil mataas daw na lugar, hindi bahain. Pero ano ka guys, halos ang lugar ng Danau is nabaha. Tapos meron pang natrap na, iwang ko sa pagkadinig ko sa Pasayros kanina, nakasakay namin kanina na 10 series daw is nandoon sa terminal, pero parang nasilip ko din yan sa post na may series sa terminal ng Danau na nandun. Tapos sa 10 series na naano sa baha. Ang ano pa naman ng mga series, yung aircon na series, yung mga bago, yung mataas na series. So yun, hindi nakakabiyahe. Yun po sa pagkadinig ko sa isang pasaheros kanina, kasi usap-usapan na may 10 series daw na hindi nakabiyahe dahil nandoon pa sa terminal Danau na hindi pa nakukuha. Tapos yung guys, tubig daw yung nagbukas. Tapos yun, mga cellphone, kasi cellphone yan lang yung nasa first floor ng Kaysan, yung naka-display for cellphone. Yan po ang lahat na wash out. Tapos kanina pag namin sa DIY, pag daan, binuksan naman nila yung DIY, kasi may DIY dyan banda sa may Danau, sa may LTO banda. Binuksan kanina, sus, napasok din talaga, maraming putik. Tapos yung simbahan din sa Danau na malapit sa LTO, lahat ng pader tumba lahat. Tapos hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover yung mga putik is nandyan pa rin. Hindi pa nalilinisan kasi wala pang kuryente, wala pang yung parang mag-i-spray na maglilinis, kasi ang kapal ng putik, as in putik talaga, yung malapot na na putik, na nahihirapan po yung mga naglilinis. Yun po yung nangyayari ngayon doon sa Danau, sa mga sa Danau, Taytay Danau. Tapos meron pa akong kasi barangay meron pong pangalan sa Danau. Pero yun nga, sa loob-looban ng Danau is binaha talaga. Kasi imagine yung sansa, anuhan yan ng series, likuan, pag may bumababa yung putik, hanggang ngayon hindi pa nagagalaw, sa kadahilanan nga na burn out pa. May lang po na may lugar lang po na may kuryente. Dito sa room ni Jing meron. Tapos doon sa bahay niya, sa Kasasiro, meron na. Pero yung ibang barangay, wala. Katulad doon sa amin, sa Katmon, sa merong light hanggang sa Iskina Patag. Pero mula dyan sa Iskina Patag, doon na sa amin, wala pa kaming kuryente. May signal kami, pero parang gumagapang yung signal. Pawala-wala. Kaya yun nga, nabuhayan po tayo ng loob, kasi na ngayong pizza, November 8 na, wala pa tayong na-upload mula noong November 3. So kanina sinamantala ko talaga, bahala na lang, sinamantala ko, in-upload ko na po yung mga vlog ko na ginawa nung time po ni Tino.
Tapos ngayon, ayan, bakwit po kami dito na naman sa Compostela dahil may paparating naman po daw na super typhoon 1, signal number 5. So, dito kami lahat. Si Jing busy. Sila po yung nandun sa sila po yung nag-assist sa mga nag-evacuate dahil na nililista. So, itong room, bali, nakaano na po sa amin, naka-reserve. Astor family. Kasi meron pong biglang pumasok kanina dito. Marami pong dalang gamit. Dito inilagay. Sabi, narinig ko lang sa babae na nung, pag yung Pino, dito daw sila nag-evacuate. So, yung naiwan dito yung apo siguro mga kaedad ni Pinsoy, siya po yung nagbantay ng gamit nila. Tapos meron pong nagpunta dito na teacher na asan ba kuno yung family ko ni Gingastor. Sabi ko kami. Tapos sila daw kuno yung dumating. Tapos pakisabi daw pag dumating may bumalik na padaanin mo na sa guard dahil iba na daw kuno yung evacuate center nila. Siguro nandito sila sa unahan. Tapos yun, kinuha uli yung mga gamit nila na naghingi ng dispensa kasi nakasarado lang po yung pinto dyan. Bigla po siyang pumasok. Kami naman parang natunga nga. Akala namin kasi yung dala mga chicheria, mga pagkain, ang akala namin is nagbibigay na po ng ayuda. Hindi pala. May mag-evacuate pala dito. Tapos pinatawag namin si Jing. Sabi namin, Jing. Tapos pumunta si Jing na, hayaan mo na lang daw kung hayaan mo lang yan. Hindi inano ni Jing. Yung naka-ano sa guard na teacher. Tapos yung principal is nandoon din. Kasi pag pagdating, kilala naman po kami. Pagtingin nila sa akin, nandiyan na kuno yung mama ni Jing Astor. Tapos pumasok na po kami. And guys, pinagpawisan tayo dahil meron pong mga kakasama namin dito na magpamilya siguro. Libin daw sila. Ayan. Lagyan ko po dyan ng space. Dyan. Si Papa Bitsa yan. Lumipat ng pwesto. Nandito na sa gilid. Nagpawisan tayo guys. Yan. Lagyan natin ng space dyan. Bali, nandito po kami. Yung tatlo, mga bata talaga. Walang problema. Ayan. Laro lang sila ng laro. Si Pinsoy para na ding babae. Kung ano lang yung laro ng babae, yun din po yung nilalaro niya dahil sila lang naman yun po yung magkakalaro. Di pa naman dumating yung magpipisto dito. Mag-aalas 7 na po yung oras. Guys, ang daming tao dito sa labas. Lumabas muna tayo, sumilip tayo saglit. Sila pala yung magiging kapitbahay namin. Tinatawag daw yung family na nakalista. Mga pulis, sundalo. Sila Jing yung nagtatawag. Yan po guys, nakadala po tayo. Kami lang ni Christian yung may lista. Isang pamilya, isang lista.
At saka ulam. Nakakapila-pila tayo guys. May pagkaon. Agnes Astor nga ni Christian Cornelius. Ang matagalista dito. Ato, nananawag. Nagpila ako. Waray ka mo. Christian Cornelius at Mrs. Astor. Kita nagtipod din. May pagkain na naman ako. Pag matyaga, may makakain. Yung kasamahan ko is dito lang sa loob na lalagi. Kaya hindi po sila tanggap ng grasya. So, ayan, burger stick, guys. Ako po yung kakain, hindi ko po ibibigay sa kanila. Stick po ako. Ayan po yung kapitbahay namin, guys. Meron silang dalang itoy. Mga dalaga. Si Sansan. Kumakain sila, guys. Yung ulam nila is kinilaw na itlog. Pero yung mga bata, yung sabaw kanina na sinigang. Sus! Oh, yung ulam nila. Kain muna po guys. Ayan, hinatihan ko sila ng burger stick. Tapos nagkilaw si Ronald ng nilagang itlog. Amoy ni iya ini. Sila Jing kasi yung nakaano doon, nakatuka. Nagbabantay. Marami pang dumadating na mga evacuees. Mga galing sa Liluan. Liluan? Kasi sa Liluan, dahil sa Liluan, wala na pong magagawa evacuationan. So, Liluan, may Konsolasyon din. Pinagbawalan na po yung naglalaro doon sa gym kasi may naglalaro pa basketball. Pag mag-alas 9 daw, tumigil na kasi matutulog na po yung mga tao. May curfew. Ganito pala yung sitwasyon ng nag-evacuate guys kasi may pamigay na pagkain. Tapos ako yung parapila. Ako yung pumipila. Tagong tubig. Ha? Tayo tubig. Tapos ito nga kanon na adat si Lupin ni Kadin. Mabuti pa sa labas may signal.
Mga ladies pala yung katabi namin. Yung kapitbahay. Kakaroon si Sansan ng ka-chatmate. Gutom ako, guys. Yung unang kinuha kong pagkain, kanin na lang yung natira. Tipid-tipirin natin yung burger stick natin, guys. Maraming pulis sa labas. Maraming pulis, tapos rescuer. Dumating na naman. Ilibin sila ka ba yun? Ilibin sila lahat. Mga youth siguro sila, mga youth. Kasi hindi na daw sila tinanggap doon sa Central School dahil puno. Dito naman puno, pero yun na. Pinaano na lang. Kasi dito. Mga youth, mga delegates. Hera? Ha? Hindi alam ni Jing. Meron na naman kaming natanggap na blessing galing province of Cebu. Ayan po. Para kay Jing po ito, kinuha namin doon sa sa head teacher nila. Kasi meron pa siyang lista din na doon siya nakatira sa Rotunda, kung saan po boarding house pa siya. Bali tatlo ito na kinuha namin. Yung sa principal, tapos yung isang kako-teacher nila. Papaisa-isa po dumating yung kapitbahay namin. May dala naman silang tuta. Siguro yung laman nito is katulad din doon sa sugod na bigay ng DSWD, bigas, dilata, tsaka may timplahin. May matanda pala sila, siguro nanay nila naka-wheelchair. Ayan, tapos yung naghatid yung mga dalaga. Kikita natin mamaya pagdating nila lahat. Ayan, naka-wheelchair po si nanay. Diba?
Kalaro na nila yung bata. Yan. Tas binabanigan na yung nanay, papahiga na. Yung matanda namin, ayan. Agoy, ginoo ko, papabits nyo. Nagtitinghak ng papabits nyo. Nakahanap na sila ng kalaro. Umaalon yung banig namin. Nandun sila sa labas. Sila Ronald Christian Sansan nagpapahangin. Habang ako naman is nandito. Kachat ko si Rosan dahil nagsisimula na daw mag ulan tas humangin. Bali yung landfall ng uwan dito sa Compostela daw. Ganun pa rin mga madaling araw. So dadaan muna doon sa Bugo naman, tas Sugod, Katmon, tas papunta na naman dito. Parang ganun din po yung ano ni Tino. Kung saan po dumaan si Bagyong Tino, yun din daw yung dadaanan ni Bagyong Uwan. Sa ngayon naman dito, parang wala pa namang kunting paramdam si Uwan. Maliwalas pa yung paligid, medyo mabuwan patas, may mga bituin pa. Marami pang tambay doon sa gawas sa labas. Nagpapasignal po sila dahil dito sa loob ng room walang signal. Ako nga lumabas muna ako kanina kasi hindi po ako maka-chat kay Mama Walin, makapag-update or kay Ate Sixi kung ano na po yung ganap dito sa amin na. Nandito po kami sa Compostela. Nagkano na si Pinsoy ng kaibigan. Ngayon sa laro nila, babalik ta rin natin. Si Pinsoy lang yung babae.